A few moments later. Tuklasin natin ang buhay ni Andres Bonifacio. Tara, let's go! Si Andres Bonifacio ay pinanganak noong ika-13 ng Nobyembre, 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina D. Castro. Nagtapos siya ang pag-aaral sa mababang paaralan ni Guillermo Osmeña ng Cebu. Maaga siyang naulila sa edad na 14 kaya napilitan siyang huminto sa pag-aaral at upang alagaan ang kanyang mga kapatid. Binuhay niya ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng paggawa ng baston at papel na pamaypay at itinitinda sa lansangan. Sapagkat marunong siyang bumasa at sumulat, ay naging ahente siya sa Fleming Company. Subalit hindi sapat ang kanyang kinikita kaya lumipat sa Purcell and Company bilang ahente. Bagamat hindi nakapag-aral ay nagpatuloy siya sa pagbabasa ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal at Les Miserables ni Victor Hugo at iba pa. Nagkasulat din siya ng mga sanaysay at tula at ang pinakatanyag ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa. Ang mga nabasa niyang akda ang naging inspirasyon niya upang makaramdam siya ng paghihimagsik ng mga Pilipino laban sa Espanyol. Naitatag niya ang Samahang Katipunan o KKK, Kataas-taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Noong ika-7 ng Hulyo, 1892, kasama sila Ladislao Diwa, Teodora Plata at Diodato Arellano. Ang kanyang naging kabiyak ay si Queodoria de Jesus na naging lakambini ng Katipunan. Naramdaman ni Bonifacio na kaya na niyang simulan ang himagsikan noong Mayo 1896, subalit bago pa man siya nagsimula ay natuklasan na ito ng mga Espanyol. Dahil walang tumutulong at kakulangan sa mga gamit, kaya madali silang natalo. Murim mai binnenlobte und Gloria de Pline, der Güteflim, Sklav, Jahres, Perpetuum de Pământ și trebuie să luptăm să trăim liber și independenți.